Hi mga idol, good day at welcome back sa ating channel, Ang Kapangarap Mag-Japan. So sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jimar Arsenas. Ayun, una sa lahat, gusto ko po palang magpasalamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga nag-message po sa atin. At umabot na po tayo ng 1,000 subscribers, 1.2 something. So thank you so much po sa inyong lahat from the bottom of my heart. Maraming salamat po. Sana marami pa tayong matutulungan or mabigyan ng mga tips. Ayun, sa mga bago dyan, baka naman pwede kayong makapag-subscribe para at least continue po tayong makapagawa ng mga panibagong video. So, medyo matagal na panahon na hindi na rin ako nakapagawa ng video. Gawa nung January at March kasi. Yan kasi yung pinaka-peak season namin dito sa Japan. So, nasa ako nagtatrabaho mga idol? Automotive na company or auto company. Ayun. So, medyo busy talaga. Yung mga car registration, ayun, yung mga lahat ng mga process ng mga ganyan, related kasi na ganyan, mga maintenance, yung mga car repair, yung mga parts replacement, may mga videos tayo dyan na nakapost din sa Facebook. So, ayun, nandun lahat yung mga compilation ng mga trabaho natin. So, thank you so much po talaga. Especially sa mga nag-message po sa atin. Ayun, may mga nagpapasalamat din sa atin kasi yun, yung iba, nakapasa talaga sila sa interview. So, once again, sa mga gustong makapasa sa interview, ano ba talaga yung gusto nyong, or ano ba talaga yung dapat yung gawin para kayo ay makapasa sa interview? Etong ginagawa ko, etong attire ko na sinusuot ko ngayon, sana ito ay makapagbigay ng idea sa inyo na etong ganito, business attire, eto ang gusto ng mga Hapon. Especially during the interview. Dapat kasi formal. When it comes sa buhok, depende na yan sa inyo. Ako nakaganyan yung buhok ko, naka-brush up, pero okay naman, wala namang problema. Mas maganda kung yung kumbaga semi-kalbo, mga ganyan, or semi-crocut na buhok. So, para at least naman talaga, mas tataas yung inyong, kumbaga, points. Kasi point system yung labanan dito, mga idol, pag kayo ay sumasabak or sasabak na dun sa interview. Once again, kahit gaano kayo kagaling magsagot dun sa mga interview po nila, sa interview panel, kasi mostly, based on my experience, tatlong Japanese ang apat including the interpreter. So yan yung babato sa iyo ng mga iba't ibang katanungan. So hindi lang po sila natural, more on doon sa doon sa pagsagot. But especially meron din sa attire. Papatunayan ko sa inyo. Ito si nag-message sa atin. At isa siya sa nakapagbigay ng talaga proof, or maipakita ko na proof sa inyo na hindi lang talaga pagalingan sa pagsagot. But if magaling kayong lahat sumagot, natural doon na kayo babawi sa inyong pagpananamit. Okay? Again, sana may makuha kayong idea dito sa attire ko for today. At ginagawa ko po ito para at least may makuha po kayong mga idea. Okay? So, eto nag-message sa atin si Naptalin92. Ayan. Sabi ni Naptalin92, legit idol. Kakapasa ko lang sa interview ngayon araw. Napakalaking factor ang well-dressed ka sa interview. Kahit hindi ka makasagot ng maayos dahil sa kaba. Pero yung employer mo, buong katawan mo ang titignan nila. Totoo po yan mga idol. Head to toe. Yan yung na-experience ko rin. Kasi during the interview po, to be honest, dalawa po kami out of 35, hindi ko lang alam. Basta out of 35, 5 po kami natanggap. And then out of 5 na natanggap, 2 lang po kami na one-time interview lang. Isang interview lang pasado agad. Kasi nga,
naka-formal attire kami. Yung iba naman, ng mga kasama namin, 8 times sila nag-interview, 5 times, may 4 times yata yon. So, yun ang isa sa mga kasi isa sa mga natutunan ko. Kasi prior from the interview, nag-gather na ako ng mga information. Ano ba yung mga factor na hindi sila natanggap? Ilang beses ba silang nag-interview? At tinitingnan ko ano yung mga kumbaga, tinatanong ko rin sila ano yung mga sinusuot nila during the interview. Wala lang, casual lang daw. So once again, sana makatulong ito sa inyo, na makakuha kayo ng idea. Ito pong outfit na ganito, mga idol, ang mas may malaking points. Sana makatulong po, okay? So punta naman tayo dun sa next topic kasi may nag-message sa atin. Ito, may question si Jillian Aligada. Thank you so much sa yung tanong, Jillian Aligada. Ayan. Yung question niya dito is, good day sir, tanong lang po, high school graduate lang po ako. Gusto ko po mag-Japan housekeeping. Pwede po ba ako mag-apply or makapag-apply? Ang sagot is yes. Kahit sino pwede makapag-apply sa Japan. What I mean kahit sino, kahit sinong graduate ng high school, graduate ng ALS, graduate ng college, or any vocational, or kahit undergraduate ka ng college, at least may certificate ka lang na maipakita. At least high school or equivalent ng high school. Nag-graduate ka talaga. Yan yung isa sa mga requirements then para tayo ay makapag-Japan. So ano yung gagawin natin dyan? Pag meron ka ng yung document like high school certificate, diploma, or ALS, or any like second or vocational course na yung gagawin mo lang dyan is muna tayo doon muna tayo sa high school level para at least talaga specify. Sa high school level like ALS or high school graduate, punta kayo doon sa DepEd. Ayun. So sabihin nyo lang saan yung magpa-cabs. Yun yung term niya. Kailangan nyo ipa-cabs yung inyong mga high school diploma, tapos yung maipa-cabs yan, punta naman kayo doon sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ayun. So doon kayo magpa-red ribbon. Ayun. Tawag niyan dati kasi red ribbon. Pero ngayon is apostle. Yan yung bagong pangalan nila, apostle. College naman na diploma, doon kayo sa CHED. Okay? So, still, kung ano yung equivalent ng cabs, ayan, kayo doon, magpa-red ribbon kayo doon, magpa-apostle kayo. Specific na tanong ni Ma'am Jillian about sa housekeeping. Sa agency po na pinag-applyan ko dati, wala pa po silang housekeeping. May mga list ako ng mga hirings nila or possible hirings nila, but wala pong housekeeping. So wala pa po. So baka sa ibang agency meron din sila. Mostly kasi sa mga housekeeping, doon possible ito mai-deploy sa hotel or sa mga airport, yung mga ganun. But wala po sila. So baka sa iba meron po sila po. Okay? So sana po nasagot. Thank you so much again, Ma'am Jillian, sa iyong pag-message sa atin. Si Nino Quijano, may message din dito. Salamat sa video mo, sir. Tanong ko lang po, sir, anong agency mo po? Meron ba sila dito sa Manila? Yung agency po namin, sir, is nasa Cebu. Located po sila. Yung pangalan po is Golden Gateway. At wala po akong alam kung meron silang Manila na But I think wala po. Wala po silang Manila na agency. Okay? So punta naman tayo dun sa next na tanong. Ito si Sir Sir ba to, ma'am? Krisha Fit TV. Si Krisha Fit TV, ayon dito kay Krisha Fit TV, dol about sa medical lasad ang content unsaon pagpasar.
hihi kung unsay mga bawal kanon. Ayun, Bisaya yung pagkakano. So translate ko na lang, no. So ayun dito na ano daw yung mga paraan para makapasa sa medical examination. Ano yung mga bawal daw kakainin or bawal na kainin natin, no? Para tayo ay makapasa sa interview. So, sige. Una, sa pagpasa sa interview po, disclaimer lang po, no. Wala po akong medical knowledge, wala po akong medical background, wala akong medical background kasi mechanical engineering po ako. So, sa experience ko lang na ma-share ko sa inyo, at least sana naman makukuhanan nyo ng idea. Sa ginagawa ko, discipline lang po yung pinakauna. Discipline. Kung ano yung mga kakainin mo, dapat cautious ka. Kung ano yung mga aware ka na yung mga kinakain mo high saturated ba o hindi, yung mga high cholesterol ba, mga matataas yung mga cholesterol level yung mga kinakain mo, at iwasan po yung mga pagkain ng mga, of course, yung mga chichirya, yung mga junk food, yung mga pagkain ng mga sobrang alat, at the same time yung pag-inom, yung paninigarilyo, yung mga bisyo, kung maaari, no? Pero kung gusto niyo pa rin i-continue, well, nasa inyo yan. Again, it's about discipline po, yung ating pagpasa ng medical examination. It's all about discipline. So sa akin, yon, iniiwasan ko yung pag-inom. Yung pag-inom ko nandun pa rin, pero moderately na lang. The same time, yung sa ating paninigarilyo, 10 years na kasi ako nag-quit ng sigarilyo. So hindi ko at least na-maintain natin yung ating yung clean lungs. At the same time, yung 30 minutes brisk walking, 30 to 1 hour na brisk walking a day, at yung iwas sa stress, no? Especially yung pagtulog po natin, dapat mahaba yung oras ng pagtulog natin. Naka-comply tayo sa exact na ano yung mga exact na hours talaga. Kung 8 hours, yung mga ganon na pagtulog, or 7 hours, depende yan sa edad. May mga age bracket, alam ko may mga age bracket yan, yung pagtulog natin. So dapat nakaano tayo dyan. The same time, yung pagkain ng mga gulay at mga fruits, mga prutas. Again, discipline po yung pinaka-effective. Yun po yung ginagawa ko para at least maipasa ko yung yung medical examination ko. Iniiwasan ko muna yung mga pagkain ng mga fast food, yung mga ganon, at mga pagkain ng mga matataba. Okay, yung mga high saturated na yung mga high cholesterol na mga pagkain. Iwasan nyo po yan para at least sigurado kayo makapasa. At the same time, sa exercise po, mas maganda makapagpatingin muna kayo sa doktor ninyo kung angkop ba yung mga exercise na ginagawa nyo. So sa akin po, yung ginagawa ko is exercise, yung brisk walking, at isa pa nun, yung aking calisthenics workout. So nakakatulong din naman. So sana po mga idol, no, yung mga information na binigay natin dito, sana makapagbigay ng mga impormasyon na magagamit nyo sa inyong pag-apply or sa inyong journey dito sa pag-Japan. Alam ko hindi lang ito pag-Japan, hindi lang pan-Japan yung mga information, especially doon sa discipline, no? Pwede din natin yan gamitin kahit sa ibang bansa, no, kung saan man tayo mag-apply. So, sana po may natutunan kayo for today. At yun nga, sana sa mga bagong subscribers natin dyan, ayun, sana makapasa kayo sa interview. At sa mga bagong viewers natin, sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, sana makapag-subscribe na kayo para palagi kayong updated kung meron tayong mga bagong video. So, thank you so much mga idol sa inyong pagpapanood ng video na to. Bye for now mga idol, at have a great day.